Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for the privilege that is given to me by your pastor, Pastor Joey. And I would like to recognize my wife, si Rudy. 32 taon niya na po akong pinagtsatsagaan at ipinapanalangin. Salamat sa Diyos. Kaya yung po mga lalaki dyan, kumuha kayo ng pagkakataon na manalangin para sa inyong partner who will be willing to pray with you, journey with you through thick and thin. Okay? So, magpatuloy po tayo. Ang theme na binigay po sa atin ngayon ay Let's open our Bibles sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16. You are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden. People do not light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all in the house. Verse 16, in the same way, let your light shine before people so that they can see your good deeds and give honor to your Father in heaven. Manalangin po tayo. Our gracious loving Father, we thank you for this opportunity of learning from you. Dalangin namin, dakilan Diyos, bigyan niyo po kami ng isang simple, payak na mensahe, subalit ito'y tatama at itimo sa aming mga isip, sa aming mga puso, upang magdulot ito at magbunga ito ng pagkilos sa aming mga paa, sa aming mga kamay, sa aming pamumuhay. Dalangin po namin, dakilan Diyos, na ikaw po ang patuloy na maitaas at mapupurihan sa aming kalagitnaan. For all these things, we pray with much thanksgiving. In Christ's name, Amen. Ito po ang ating proposition. Proposition. Ay kung pangunahing kaisipan na ating pag-uusapan sa biyaya at tulong po ng Panginoon. Ang sabi po dito, Christ has chosen the believers / the church to bring the life-giving light to this darkened world. Yung po ang tema kasi natin, so sinasabi po dito, pinili ng Panginoon ang mga believers. Tapos ang church. Nang sa ganun po, itong mga believers na to, sila ang magdadala nitong life-giving light. Ilaw na nagbibigay buhay. Ilaw hindi lang nagbibigay ng liwanag, kundi buhay, dito po sa mundong madilim o yung darkened world. Ano po ba ang background nito? Ang location po nito, itong Matthew chapter 5, verses 14 to 16, ito po yung nangyari sa Mount of Olives, o sa Mount of Beatitudes, Mount of Beatitudes. Bakit po? Kasi nauna pa, dito po sa binasa natin Matthew chapter 5, verses 14 to 16, ito po yung after tinatawag nating Sermon on the Mount or the Beatitudes. Sabi nga ni Warren Wiersbe, the Beatitudes. Saan po ba itong Mount of Beatitudes? Ito po ay, kung pamilyar po kayo sa mapa ng Israel, merong tinatawag na Sea of Galilee, merong Jordan River, tapos po ito na yung malaking ilog dito. So itong Sea of Galilee dito, meron po siya sa may banda doon, na mapa, nandoon po sa may bandang gilid, yung tinatawag nating Mount of Beatitudes. Sabi nga, sa may bandang Gerizim, at kung saan-saan pa. So during this time po, ang Panginoon, nagpapasimula pa lang po yung kanyang ministry, katatawag pa lang niya ng kanyang mga disciples. Pagkatapos po noon, while they were walking dito sa bandang area ng Galilee, He started sharing itong kanyang mga salita doon po sa mga sumusunod sa kanya. Babae, lalaki, they were following Him through this mountainous area. Pagkatapos po during this time, sabi niya, sige, maupo kayo. So pinaupo niya ngayon yung mga tao. And then He started preaching ito pong Beatitudes. And then afterwards, ito pong Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Sino nga po ba pangunahing kausap ng Panginoon during this time? Primarily po yung mga disipulo, yung mga apostles. And then siyempre, yung mga sa bundok po ito, medyo naririnig din po ng kaunti. You can imagine, na noong mga panahon yun, wala tayong mga gantong mga microphones. Wala tayong mga magagandang mga speakers. So you can imagine gaano ka-powerful ang boses ng Panginoon. Okay? Parang hindi siya namamaos. Nalulungkot, napapagod, pero parang hindi siya namamaos. And the Lord really used itong tinatawag ng natural sound system. Meron po kasi tinatawag na yung nag-amplify ng sound. And definitely, yung po mga mountainous area, kagaya ng mga napapanood nyo sa pelikula, yung nag-e-echo, di ba? Gwapo ka ba? Gwapo ako. Gwapo ako. Gwapo ako. Di ba? Parang ganun po yun. So nag-e-echo ngayon yung voice ng Panginoon doon. Pero to such extent lamang.
hindi po yan mas dumadami. Okay, so moving on, meron pong 4 na P's. 4 P's. So, unang P ay proclamation. This can be found on verse 14. Ang sabi po dito ng Panginoon, you are the light of the world. Maliwanag po yun. You are the light of the world. Kayo, tayo, ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. At paano po ba itong picture na to? Ang picture po dito, parang hindi naman talaga masasabi na sinindahan ba ni Kristo yung mga disciples during that time. Pero ang makikita nating paglalarawan dito, ang sinabi ng Panginoon sa mga disciples na during this time, kayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Paano niya ginawa? Para bang merong kandila, yung mga disipulo, you can imagine yourselves para mga kandila. And then after which, ang Panginoon, as He said this phrase, kayo ang ilaw ng sanlibutan, parang unti-unti niyang sinindihan yung mga disipulo, unti-unti. And we can be reminded ng Panginoon sa John chapter 8, verse 12, ang sinabi niya, I am the light of the world. So John chapter 8, verse 12, He says, I am the light of the world. In so doing, sapagkat ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, I am now passing this on to you. So, parang sinindihan ng Panginoon, isa-isa, yung kanyang mga disipulo, at sinasabing, sige, kayong ilaw. Ang ilaw nyo yan, hindi yan nag-originate sa inyo. Ulitin po natin yun, ha? Yung ilaw na to, hindi ito nagmula sa atin. Sapagkat ang sabi nga, woe unto me, for I am a sinner. Kaawa-awa ako kasi makasalanan ako eh. Walang mabuting makikita sa akin. Kung makikilala nyo lang, kung alam nyo lang kung pinanggalingan namin nila Pastor Joey, ay medyo mga bad boys po kami. Okay? Ewan ko kung na-share na sa inyo ng pastor ninyo ang kanyang testimony, pero I would believe na kung ako po mas bad siya. Totoo po yun. Kung bad ako, mas bad siya. Pero sa biyaya ng Diyos, sa ilaw na to na binigay ng Panginoon, nabago kami. Amen po ba? Kasi kung hindi ka naniniwala doon, ay walang kasaysayan, walang katotohanan nito. Bakit magpapakapagod kami dito? Ang pastor niyo nahihilo-hilo, di ba? Parang laging walking on air. O, di ba? Parang si Michael Jackson, di ba? Gumagana, di ba? Kasi nga medyo nahihilo. Parang nga sinapak naman ng 3 Manny Pacquiao ng isang araw, ng isang linggo, di ba? Pero in spite of that, he is very much willing to share this light that comes from the Lord to everyone who would want to receive this. So ang Panginoon, He declared this and then He acted on it. Okay? After niyang sinabi, you are the light of the world, and He acted on it, starting with each one of the disciples. Kaya lang, nasa atin ngayon ang desisyon. Ang desisyon natin ganito, you are the light of the world. Naniniwala po ba kayo dito ulit na kayo ang light of the world? Yes. Sige nga, sabihin natin, I am the light of the world. I am the light of the world. Yung with conviction. Huwag kayo tumingin sa kapitbahay ninyo. I am the light of the world. I am the light of the world. We are the light of the world. We are the light of the world. Kinakailangan kasi marinig natin yun. Kasi kung hindi natin to paniniwalaan, wala pong saysay na magpatuloy po tayo sa pag-uusap natin ngayon. Nakukuha niyo po ako? Kung hindi tayo naniniwala, hindi tayo kumbinsido na tayo ang liwanag, ang ilaw ng mundong ito, bakit pa ubusin yung natitira kong mga 25 minutes? Ayawan na, uwi na, tapos na. Kantahan na lang ulit, di ba? I am the light of the world. You are the light of the world. The church has existed for the past 25 years because the church, the leaders of the church, the pastors of the church, at saka yung mga marami pang tumayo dito kanina, they firmly believe that they have this light from the Lord. Amen? Amen. So yung po mga tumayo rito, sabi ko, picturean eh. At ipakita yung mga mukha. Sabi ko, nung sa nagpipicture, parang sa gano'n, kapag nagkasingilan, alam natin kung sino mang sisingilin natin.
Alam ko sino yung makahanapin after 25 years. Although 50 years na yun, patay na ako nun. Kasi kung 60 ako ngayon plus 20, wala. Hindi nakakayanin ng powers ko yun. Buhay pa daw kami, sabi ni Pastor Joey. Amen. Kaya rin, baka ganyan-ganyan na tayo nun. Di ba? Nanginginig na tayo pare-pareho. So ito po mga kapatid. You are the light of the world. Firmly believe that and decide on that. Because unless we make that decision, we cannot move on. Moving on. The purpose. Ang purpose, maliwanag pa rin yan. Ang sabi doon sa verse 15, you shine the lights. Sa verse 15, kinakailangan daw na people do not light a lamp and put it under a basket but on a lampstand. We are shining the light at dalawang bagay po yan. Ang sabi po doon, yung dalawang metaphor, ang ilaw daw po ay isinanghelang tulad sa isang syudad na nasa ituktok ng bundok. At pangalawa, yung lamp na kung saan ay nasa lampstand. Historically speaking, geographically speaking, and strategically speaking, noong mga panahon pong yon, ang nagtatayo ng syudad ay sa ibabaw ng bundok. Bakit? Sapagkat una po yan, meron siyang tinatawag na defensive strategy. Defense. Kasi po pag ang mundo, ang city mo, ang syudad mo nasa taas, malayo pa lang makikita mo na kung meron kang kalabang darating. At kung may kalaban naman darating, may hirapan silang umakyat doon. Okay? At kapag gabi naman, pag may mga travelers from around the area, sapagkat yung syudad ay nasa tuktok ng mundo, pag gabi, may mga liwanag po dyan. Wala pa naman mga highway no kagaya ng MacArthur Highway. Nung bata pa kami, ang ganda niya MacArthur Highway na yan eh. Hindi pa ganun ka-traffic sa kanto ng Karuhatan. Sa Karuhatan po kami nakatira. So, wala pa mga diretsong daan noon. So, ang mga travelers during that time, talagang naghahanap sila ng liwanag kung saan sila pupunta. So, definitely, yung the city on a hill, that is very prominent. And then secondly, yung lampstand. Naalala niyo po ba kapag nagpa-brown out? Anong sinisindahan ninyo? Di ba? Kandila, gasera. Historical. Madi-discover talaga kita namin ni Pastor Joey dito. Noong mga late 1980s, talaga naman po, malay ko si tatay, matatanda niyan eh. Ang brownout sa Metro Manila, hindi lang po 1 oras, 2 oras, 3 oras, 8 oras. At dito sa Valenzuela, magba-brownout yan, alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. O, labang kayo? Di ba? At ang init, mahirap na kami, wala kaming aircon, wala kaming generator. At talagang magpapaypay ka. At ang ilaw na ginagamit namin, natuto kami gumamit ng Coleman. Hindi po yung Coleman iniinuman, ha? Hindi yung Coleman natin. Yung Coleman, yung hasag. Tatay, natandaan mo yung hasag? O, di ba sabi? May kedad ako rito, kami ni tatay. Yung hasag kasi, lalagyan mo yun ng denatured oil, susundutin mo ng kaunti, bubuambahan mo, saka magliliwanag yun. At pag nagliwanag yun, kaya niyang paliwanagin itong lugar na to. Isasabit mo lang siya sa gitna, magliliwanag yan. And that would be sufficient to light the house for practically 12 hours. Kung kompleto yung bomba ng hangin at yung kanyang supply. Ito po, ang sinasabi doon, hindi tayo pag nagliwanag ka, dalawang bagay yan. It's either you're on top of the hill or on a lampstand. Kaya lang po, ang ginagawa natin ganito. May mga bagay-bagay po tayong pinagagagawa. We don't hide the light under a bowl. Alam niyo po yung, may Sunday school kayo dito, di ba? Yes. Okay, meron. Ewan ko, tinuro ng mga Sunday school teacher ng, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Hindi nila alam. May kanta po kami sa Sunday school na, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Hide it under the bushel. No. Basta sinasabi doon, let it shine, let it shine, let it shine. Hindi natin nilalagay yung pong ating mga sinindihang gasera, yung ating mga hasag, sa ilalim ng tinatapan ng bowl, o sa ilalim ng upuan, sa ilalim ng kama. Hindi natin itinatago, but rather, ilalagay natin sila in a very prominent place so that everybody would be benefiting from the light it is having. We put it on a lampstand. We bring light to all people in the house. Kagaya po dito. Dito na-imagine ko kapag nag-brown, talagang madilim. No?
Pag nag-brown talagang madilim kasi wala kang bintana sa gilid. Kaya talagang kinakailangan magsindi ng kandila, ng gasera, o ngayon, nauso na ngayon, may tinatawag tayo yung mga solar lamps. So, ilalagay yung solar panel, charge yung battery, pag gabi, lumiliwanag. Okay ba? Ang mga Kristiyano dapat ganyan eh. Para tayong mga solar cells. Habang umaga, nagcha-charge tayo niyan. Para pag gagabi, nagsisilbi tayong ilaw. Kumukuti-kutita. And then, the light should be able to shine before all people. Kapag nagba-brown out during our time, kahit pa madilim yung nasa labas, sapagkat maliwanag yung ilaw sa loob ng bahay, yung ilaw kasi yan lumalabas sa mga bintana. Lumalabas sa mga pintuan. At ang sinasabi nga ng siyensya, gaano nga ba ka-powerful ang ilaw? Gaano ka-powerful yung speed of light? Ang speed of light ay approximately 299 million meters per second. Ganun kabilis. Parang hindi ka pa kumukurap, nandun na kaagad. That's how powerful light is. Sabi nga dun sa isang article, pwede bang talunin ng dilim ang liwanag? Definitely not. Kasi sinasabi nila, light is so active, dynamic, at saka ito ay parang offensive. Bakit offensive? Hindi siya nasa defensive side. Kasi kung ma-imagine yung dilim, yung meron kasing parang di ba, parang batis. Sa Zambales po kasi, part mo ng ministry ko yon, yung sa may bundok doon, para siyang sa Bagsit River. Sa Bagsit River po, kahit kaganda yan, pagka po gabi, talagang madilim. Parang hindi mo makita yung nasa harap mo. Pero ang liwanag po, kapag nag-gusinti ka ng kahit man ng isang palito ng posporo, yung liwanag na yun sa pusikit na kadiliman, yan po makikita po yan kahit sa malayo. Part po ako ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Isa po yan sa mga training, kapag nag-operation kayo siyempre sa bundok o sa medyo malalayo, paggabi po, kung lalo kung medyo napakadelikado, hindi kayo magsisindi ng ilaw. Kahit po yung pagsisindi ng yosi. Bakit? Kasi po yung ilaw, sa dulo ng sigarilyo, napaka-powerful po. Kasi makikita po yan sa mas malayo. Kaya hindi po yan talaga sinisindihan. So that's how powerful light is. Isa din po sa naging project namin sa Philippine Coast Guard ay yung pong revitalization of the lighthouses. Alam po yung mga lighthouses? Yung pong kapag sa shoreline, kapag mabato, meron po yung mga tinatawag na lighthouses. Una, nagbibigay po yan ng signal for those mariners. Yung po kasi mga nagmamanage, nagpapaandar ng barko, inilalayo po nila yung barko nila from danger kapag po doon sa mga shoreline na masyado mabato. Ang function po ng mga lighthouses, para po nang sa gano'n, ito po mga barko na to, mga mariners, they will be forewarned. Sa lugar na to, merong ilaw na umiikot-ikot doon yung lighthouses, para po nang sa gano'n, maiwasan nila yon, but rather, pumunta sa tamang daan. It also gives them the sign na kung saan malapit na ang lupa. Imagine that. Kung kayo po nasa Pacific Ocean, yung pong mula sa Amerika hanggang sa Pilipinas, ay napakalawak po ng lugar na yon. At ang tataas ng alon. Talagang parang hindi ka lang homesick na homesick. Kasi puro tubig. Matulog ka, magising ka, gumising ka, matulog, gumising, puro po tubig. So pag nakakita sila ng liwanag, uy, lupa. Parang babalik na sa katotohanan. So same thing with this, mga kapatid. Ang purpose bakit tayo inilawan ng Panginoon so that we can be put on a lampstand. Hindi itatago. So that we can bring light to all people around us. So that this light will be able to shine to all people na nakakilala sa atin. Whether we like it or not, kapag sinabi mong ilaw ka, hindi ka po pwedeng talunin ng liwanag ng dilim. But rather, yung liwanag tumatalo sa dilim. Kaya nga sabi ng isang kanta, di ba? Liwanag sa dilim. Okay. 3 possibilities. Sa third point na po tayo, ha? Possibilities. Sabi kasi ng Panginoon, let your light shine upon all men. Let your light. But may options po tayo dyan. Ang sabi ng Panginoon, pag-ilawin mo. Pero sapagkat namumuhay po tayong mga tao, meron po tayong choices. Ano po ang choice natin? Una, we can put our light under a bowl. Option nyo po yun. Pwede nyo pong gawin yun. Kung kayo po ay mananampalataya, sa tinagal-tagal ko na pong Kristiyano, since 1979. Paano ako naging Kristiyano? Bad nga ako eh.
Nag-cutting classes kasi ko. May mga klase ba ako din mga cutting classes? Meron nga ako special medal from my advisor. The cutting class awardee. Rodolfo Floresta. Yes. Ako po ang class president. Pagka po subject na namin sa Filipino, advisor po namin yung teacher namin. Tapos sabihin ko sa mga lalaki, Tara, basketball tayo. Doon sa may tabing ilog may kawayan. Sa likod ng eskwelahan. 2:00 ng hapon. Tinig ang araw. Di ba? Kaya po ng mga panahon yun, ang maputi lang po sa akin ang ngipin at mata. Kasi nga po, 2:00 ng hapon, magbabasketball ka. Kaya siyempre, pagkatapos mo mag-basketball, pawis na pawis ka, amoy araw. At yung putok mo, talaga mo nanghahabol yun. Di ba? Yung bang medyo malayo pa, maramdaman mo, it's you they're talking about. Aha. Tapos po, ang second option natin dyan, we can dim our lights. Ngayon po, may mga ilaw po kasi na, may mga switch na po pwedeng i-dim yung ilaw. Po pwede po kasing pahinain yung ilaw. Kasi parang nga hindi makita. May option po kasi tayo eh. Yung ilaw tinanggap mo, pwede mo siyang itago sa bowl. Pwede mo din siyang pahinain yung ilaw. And then more so, pwede mo itong patayin yung ilaw mo. Kagaya ginawa kanina, sabi ni Pastor, let's open the house lights para makita-kita tayo. Yun po, pwede nating patayin yan. May option po tayo dyan. At kung minsan sa simbahan, kahit man gusto natin merong ilaw, yung katabi natin, hinihipan yung ating ilaw. Yun po ang isang masakit na katotohanan. Hindi ko po kayo lolokohin, hindi ko rin po isusugarcoat ang katotohanan ito. Meron po, at marami po mga mananampalataya na naging nagpasimula, talagang mainit na mainit sa Panginoon when they encountered the Lord Jesus Christ. But because of those members of the church na akala natin miyembro ng simbahan, pero ito pala yung mga tupa, ito yung mga sheep's, mga wolves in sheep's clothing. Sila po yung mga umiihip at pumapatay. Inihipan yung ating mga ilaw. Mag-ingat po kayo. Naalala nyo, di ba, pag may birthday party, perong cake, isindihan yung kandila. Yung kandila, pag yung mga bata, kung minsan kahit hindi yung may birthday, siya pa yung naunang umiihip ng kandila. At yung mga birthday, iiyak na. So, isindihan ulit. At kapag minsan malakas ang aircon, iniingatan ganyan. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, may option po tayong ganyan. Magpapatuloy ang simbahan sa kanya ika-50 taong anibersaryo kung hindi natin itatago ang ating mga ilaw na to, kung hindi natin pahihinain ang mga ilaw na to, or higit sa lahat, hindi natin papatayin ang mga ilaw na yan. Bakit natin pinapatay yung mga ilaw natin? Kasi hindi tayo naniniwala sa salita ni Kristo. We do not believe the word of Christ. Secondly, we do not obey the words of Christ. And then thirdly, we drift away. Boy Scout po ako. Boy Scout ang malaki tiyan. Di ba meron yung cartoons? Yung sa app, di ba? Yung Boy Scout doon, isa lang hinahabol niya, Boy Scout po ako. Pareho po kami malaki tiyan. Medyo bata lang siya. Sa Boy Scout po kasi, tinuturuan po namin yung mga bata na paano magpagawa ng ilaw, ng apoy. Apoy para makaluto, hindi apoy para sunugin. Okay? Hindi namin tinuturuan maglaro ng apoy. But natin maging responsible sa pag-apoy. Kasi ilang po yun sa mga core skills, life skills na tinuturo sa mga bata. Paano kung wala ng kuryente, wala kang LPG, anong meron ka lang ng kahoy, paano ka magpapailaw? Paano ka gagawa ng apoy? Wala ka ring lighter, wala ka ring posporo. Di ba? Paano po yun? Okay? So yun po yung we drift away. Papansinin po niya, gradual po yan ha. Ang desisyon po ninyo na hindi maniwala sa salita ni Kristo, ang magiging bunga po niyan, hindi na kayo susunod sa salita ni Kristo. At pag hindi na kayo sumunod sa salita ni Kristo, whether you like it or not, kayo po ay lalayo sa simbahan. Lalayo sa inyong mga small groups or cell groups. Lalayo kasi inyong mga kapwa-Kristiyano. Bakit? Kasi nasisilo kayo sa liwanag nila. Ayaw niyong makita yung kadilimang pinagagagawa ninyo. Sino dito ang pangarap ay gusto ko lagi sa dilim? Di ba mas gusto natin sa liwanag?
Kaya nga kapag ano, mga nagbabrown at pag nagkaroon ng ilaw, bumalik na yung kuryente, ano ginagawa ninyo? Palakpakan. Di ba? Yay! Ano meron? Bumalik yung ilaw eh. Di ba? Ang galing. Nakakuha nyo? Kasi nga normal sa atin, ayaw natin pumunta sa dilim. But rather, we would like to be in the light, sa liwanag. Sa liwanag ng buhay. Pero madalas kapag sa Zoom, at yung mga nagsuzoom dyan, at nasa breakout room tayo, kapag tapos na yung oras, kinakain tayo ng liwanag. Bumabalik tayo sa main room. Ako, madalas ako nung pandemic, kasi nag-lecture po ako sa Voices of the Philippines. Kaya pag tapos na yung oras, ay, kinain na naman tayo ng liwanag. Mas mabuti ng kainin ng liwanag kaysa kainin ng dilim. Okay po ba? Ika-apat, product or results. Ito po yon. We share the life-giving light, sabi sa verse 16. Whether we like it or not, we will be sharing that. Sapagkat yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Sa simbahan kasi, paglinggo, parang ngayon, di ba? Parang ang liwanag natin, ang liwanag ng simbahan, at parang ang liwanag din natin ng aliwalas ng ating mga mukha. Parang lagi nakangiti, parang walang problema. Marami po dyan, sa mga katabi natin, mga kasama natin. Sila ay mga, sabi ko nga, hindi naman talaga mga Kristiyano. O nagpapanggap lamang na mayroong liwanag. Sa loob kasi ng simbahan, kung pare-pareho tayong mga kandila, imagine nyo, pare-pareho tayong mga kandila. Kandila mayroong liwanag. Pag nagsama-sama tayo, magkakaroon pa ng lugar sa lugar na ito na mayroong dilim? Hindi, di po ba? Pare-parehong maliwanag. Pero kung magpasimula po tayong maghiwa-hiwalay, malalaman natin kung sino yung merong ilaw at sino yung mga walang ilaw. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nadali pong malaman niya pag nasa loob ng simbahan kakasama tayo. Pero when we start moving out of the church, magkakaalaman na yan. Meron ka bang ilaw? O patay na yung ilaw mo bago ka palumpas sa simbahan? Kaya ka lang mukhang merong liwanag, kasi nga yung katabi mo maliwanag. Okay? Pang-apat po dito, sabi ng Panginoon, dalawang bagay po yan. Kapag hinayaan natin magliwanag yung ating mga ilaw. Whether we like it or not, people will see our good deeds. Hindi po yung mapapasabalian. People will definitely see our good deeds. And people will definitely glorify God. Ang tanong po dyan, ganito Kumusta po kayo bilang mga kapitbahay? Ang mga kapitbahay niyo ba, paglabas sa pintuan ng tarangkahan ninyo ay natutuwa kayong batiin ng, good morning, hi, hello, Kuya Rudy, kumusta ka na? O pag bumubukas pa lang yung pintuan ninyo, yung kapitbahay ninyo, nagtatago na. O yung mga tricycle drivers, yung po sa lugar sa bahay kasi namin dito sa may Quezon City, yung bahay po namin, sa tapat po namin, medyo katapat namin, meron pong mga pila ng mga tricycle. So normally po yun, paglabas ko sa umaga, nung pumapasok pa ako sa Makati, nasabihin na kagad ng mga tricycle, good morning sir, good morning sir, good morning sir, kahit po gabi yan, good morning sir. Kuminsan kapag ako nag-grocery kami, pag nagbukas ako ng trunk ng kotse, sasabihin naman, sir, gusto mo ng tulong? Tulungan ka namin. Nung one time, meron gustong pumasok na sa bahay namin para nakawan. Kami, wala naman siyang mananakaw doon, puro listahan ng utang. At walang pera sa loob ng bahay. Basura, marami. Di po ba? Sila rin yung tumulong doon. Lumapit. Sir, asan? Sabi nga ng isang tricycle driver, sir, tulong mo lang. Sabihin mo lang, ilalay ko sa ano yan? Ilalay ko sa sako. Ano yung pusa? Ilalay ko sa sako. Ang sinasabi ko po dito, yung testimony natin din ng mga Kristiyano, kung tayo po talagang tunay na ilaw, at si Kristo na nanahan sa buhay natin, yung pong ating pananampalataya, yung ating good deeds, it will be flowing, overflowing. Naalala niyo yung Psalm 23? My cup is being filled by the Lord, and this cup runs over. Kung hindi po kayo pinupuno, kung hindi pa kayo napupunin ni Lord, wala po kayo i-share. Ulitin ko po yun Kung kabisado niyo yung Psalm 23, ang sabi doon, Lord, fill my cup and let it run over. Yung pong pag-run over na yan, yun po yung ating isineshare na ilaw sa kapitbahay, sa mga taong nakapaligid sa atin.
Kasi unless po na ikaw ay puno ni Kristo, hindi ka makakapag-share. Sabi nga nung kasabihan, alam ko, nabanggit na ito ng mga leaders sa inyo, we cannot give what we do not have. And then from the abundance of the heart, the mouth speaks. O, di ba? Alam niyo yun? Same thing with that. People will see your good deeds. As a church, as individuals. Kaya tanungin natin ang sarili natin, yung kapitbahay ba namin, paglabas ko, natutuwa ba sila magsabi ng good morning? O ayaw nila tayong makita? O yung tricycle driver, ayaw tayong isakay sa tricycle. Kasi daw medyo nangungutang pa tayo na pamasahe. O yung kliyente mo sa opisina, sa business mo, parang ayaw kang katransact. O yung mga estudyante mo, di ba? Pagpasok mo sa teacher sa klase, parang ang sabi ng mga estudyante mo, ay salamat, andito na naman ang teacher ko, may buhay na naman kami. O yung estudyante mo, gusto nilang mag-cutting classes. Kasi yung estudyante daw bilang teacher, parang hindi ka nakapagbibigay ng buhay. Parang nakapagdadagdag ka pa ng burden. Mahirap na nga yung subject. Masungit ka pa. Pangit ka pa. Kaya sinasabi ko sa mga teacher ko ganito. Dati po akong direktor ng isang munting international school sa Makati, in the heart of Salcedo Village. Kasi sabi ko sa mga teachers ko ganito, teachers, sapagkat kayo mga Kristiyano, huwag niyong kakalimutan kayo ay merong ilaw. At ang ilaw na yan, unang makikita yan sa pamamagitan ng pagngiti. Kapag ngumiti, ngumiti naman kinakunti nakalabas ang ngipin. Ngiti. Di ba? Ang ngiti yung, kaya sabi ko niya, show your teeth. Kasi pag ngumiti na, di ba? Ngiti ka. Ngiti. Yun yung, dati po kasi nung binata pa kami, all I want for Christmas is two front teeth. Ako po isa. Alam po ng asawa ko yan. Alam din nila Christian eh. Nabugi po ako, grade 6 pa lang. Kaya imagine that, yung lalaki. Yung lalaki nagsasalita, may bigote, kapag ang ngumiti, may isang ngipin na malaki. At talaga mangiti talaga sila, di ba? Pero in spite of that, ngingiti pa rin ako. Ngingiti ako kahit ako bungi. Ngingiti sila. Kaya sabi ko, tayo po mga Kristiyano, kung hindi ka makapag-witness, mag-witness ka sa pamamagitan ng ngiti mo. One time, nagkaroon ako ng experiment sa high school. Dati po akong assistant school director sa Philippine Christian University High School Department. Tuturo ako ng values. One of our class activities, dinala ko yung mga estudyante ko sa labas. Nagpaalam ko sa principal, syempre. Kinausap ko yung mga gwardiya. Nilabas ko sa daan, yung mga estudyante ko. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, itong gagawin ninyo ha, hindi kayo magsasalita. Ang gagawin nyo lang, ngingitian nyo yung mga kasalubong ninyo. Ngingitian nyo yung mga kasalubong ninyo. Tapos, pagmasdan nyo, at i-take note nyo yung kanyang reactions. And then, after 30 minutes, we came back sa aming classroom. Sabi ko sa kanila, ano reaction? Ganun pala yung sir, pag gumiti ka, ngingiti din sila sa iyo. Kuminsan naman, magtataka sila. Tapos makingiti sa parang, makingiti pa rin sila. Ang mga Kristiyano, marunong ba kayong gumiti? O lagi kayo nakangiwi? Ngingiti tayo. Pero baka naman sabi nga bago gumiti, mag-toothbrush muna. Okay? Mga kapatid, ang simbahan magpapatuloy kahit po wala mga pastor. Ang pastor, nababago po yan, napapalitan. Tinatawag ni Lord pabalik sa kanyang langit. Paano kung wala na ang pastor? Paano na kayo ngayon? Magpapatuloy pa rin po yan sa mamagitan po ng inyong pagsunod sa Panginoon. Let your light so shine so that all men will be able to see it. So that your light, di ba, can show your good deeds and they would be glorifying your God. Okay po mga kapatid? Ngumiti. Kung marunong okay ka nang ngumiti, ang tanong nga ng isang bakit ka lagi nakangiti? Then, kung pwede ka na kayo magbigay ng testimony mo, bakit ka lagi nakangiti? Because si Lord, lagi niyang pinupuno ang aking puso, ang aking isip ng kanyang biyaya. O, di ba? Nagta-testimony ka na ngayon. Ang sabi, tinanong na ba kayo ng inyong mga kasama? Bakit meron kakaiba sa iyo? Anong meron sa iyo? Bakit parang ganyan ka? Parang kakaiba ka?
Nasubukan niya namang tanungin ng ganyang katanungan? Ako po ang National Chaplain ng Philippine Coast Guard Auxiliary. So sa National Management, being the chaplain, ako pong naatasang mag-opening prayer. Mag-opening prayer ako. Magsasite ako ng mga verses. Hindi lamang po minsan, after the prayer, lalapit po yung mga matatanda na mga 2-star general, 3-star general. Sasabihin, bakit ang galing mong mag-pray? Pari ka ba? Hindi po ako pari. Pastor po ako. And after which, sasabihin ko sa kanila, meron po ba kayong prayer items? Can I pray for you? How can I pray for you specifically? May mga tao po na ayaw nila ng hard selling na testimony. But they cannot refuse. If you will be asking them, can I pray for you? Paano kita mapapanalangin? Because people, most of the people, they do not want, they do not regard what you know, whom you know. But other people would be remembering you because of how you care for them. At tayong mga Kristiyano, we are people who care for other people. Amen? Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Sa likod, baka nagsawa na kayo sa kaliwat kanan, sa likod naman. Ito ba mga taong to o pwede bang pagtunan ng care? O magkikare ba to sa akin? Mga kapatid, sa gusto ninyo, yan po mga mukhang yan. Pagkalipas ang 50 taon, pag pinabalik tayo ni Lord, kinuha tayo ni Lord sa langit, yan po mga mukhang yan ang makikita-kita dun sa langit. Kaya kung ngayon pa lang, hindi nyo naman matiis yung mga pagmumukhang niya, magbago na kayo ng puso't isip. Madalas na sinasabi sa simbahan yan yan mga mukhang nakikita niyo yan, kung medyo masama loob nyo sa mga isa dyan, magbago na kayo ng isip. Kasi for eternity, kasama nyo sa langit yan. For eternity, makikita mo yung mukhang yan. Di ba? Let your light so shine up for all men. Okay. Lastly, the true test. The true test if our lights are truly lighted is when we are out of the church and living in the world. Madali maging Kristiyano kasi puro tayo mga Christian dito, di ba? Lahat tayo nag-amen, lahat nagpapalakpakan, lahat kumakanta ng praise the Lord, lahat nagtataas ng mga kamay. Pero paglabas dyan, after ng worship service, pagbalik natin mamayang gabi sa ating mga bahay, pagbalik natin sa mga businesses, sa ating klase, sa ating mga trabaho, are we still having these lights? May liwanag pa rin ba tayo? O yung ilaw natin, paglagpas natin dyan, bago tayo lumabas sa pinto, pinapatay na natin, ibinubusan na natin, tinatago na natin, kasi ayaw natin magpa-identify. Sa amin po kasi, sa uniform service, hindi kami naglalakad dyan sa labas na kung saan nakasuot yung aming mga uniforme, yung aming mga ribbons, yung aming mga rango, kasi ayaw namin magpa-identify. Bakit? Kasi delikado yun, baka may bumaril sa amin dyan. Biro mo, may lalaki doon, may bituin sa balikat, lakad-lakad na barilin nga natin. Di ba? Tayo mga Kristiyano, dapat tayo magpa-identify. Dapat tayo magpa-identify kung sino tayo. Let's declare who we are, and what we have. Ang liwanag mula kay Kristo, ang pananampalataya mula para kay Kristo, at ang pamumuhay para kay Kristo. Babalikan ko ulit yung tanong ko sa inyo kanina. Do you believe that you are the light of the world? Tanong po yun, kailangan po ako nasagot. Muli ka po ang tanong. Naniniwala po kayo hanggang sa kasalukuyan at this point in time that Christ said that you are the light of the world? Yes! Kung naniniwala po tayo dyan, hindi kailan naman mapipigilan ng dilim ng kasalanan, ng dilim ni Satanas, ang mundong ito sa magitan po ng ilaw na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Moving on. Babalikan ko po yung proposition natin kanina. Christ has chosen the believers, now the church, to bring the life-giving lights to this darkened world. Yung pong tsaa, sino po umiinom ng tsaa dito? Yung pong tsaa, di ba? Yung tsaa sa tubig, kapag binabad niyo po ng matagal yan, habang nakababad, tumatapang. Same thing din po sa ating mga Kristiyano. Kung tayo po ay patuloy na nakababad sa salita ng Diyos at patuloy na lumalapit sa liwanag na binibigay ng Panginoon, magliliwanag tayo sa mundong ito. Hindi lamang po tayo, hindi tayo po pwede manghina.
pwedeng mag-dim ng kaunti. Maraming mga bagay yan eh. Pero kung tayo po ay nasa Panginoon, magpapatuloy tayo, unti-unti, one step at a time. Because we are called by the Lord to be the light of this world. Let us pray. Panginoon, salamat po for this message that you have given to each one of us. We thank you, Father in heaven, for you have chosen, you have destined, and you have allowed us to experience this blessing that comes from you, that we should serve as the light of this world. We also thank you for the privilege that we, in ourselves, we cannot find light in ourselves, but rather, ang dami namin kasalanan, ang dami namin kahinaan. Pero salamat po, Panginoon, because you have said that you are the light of the world, that from your light, we can get our light, and we can reflect your goodness, your grace, to this darkened world. Aaminin po namin, Panginoon, mahirap pong mamumuhay ng Kristiyano, maraming pagsubok. Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa paligid namin, pagsubok sa lipunan, and most especially yung pagsubok ng aming mga personal na pamumuhay. You know better, you know us, Father in heaven, better than those people around us. You know our skeletons behind our closets. Even those things that we have done in the past, that even at this point in time, patuloy pa rin po itong bumabalik sa aming mga isip, tinubusig kami. Pero salamat po sapagkat nandiyan ang pagpapatawad ni Kristo, ang paglilinis at patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu upang kami po'y palayain sa mga bagay na ito. Tulungan mo lamang kami, Father in heaven, in all humility, to come before you and submit and continually obey your words so that we be able to serve as channels of your blessings, as lights, sharing this life-giving lights to this darkened world. I pray, Father in heaven, for Pastor Joey and for the rest of the leaders of the church, that you would give them this continued light that comes from you. In spite of their weaknesses, in spite of their physical shortcomings, especially at Pastor Joey, you would continually strengthen his ministry. Yung mga leaders ng simbahan, yung members of the board, yung pong mga small group leaders or yung mga cell group leaders, Father in heaven, I pray, Father in heaven, na tulungan mo po sila, patatagin mo po ang kanilang mga resolve so that they will be able to serve you more, so that they can look forward more, Father in heaven, for the next 25 years or next 50 years of this church, your church, not our church, but your church, Father in heaven, moving forward mightily, with confidence, with the guidance of the light that comes from you, Father in heaven. Salamat po, Panginoon, for the message that you've given to each one of us. We pray, Father in heaven, na ikaw pong patuloy na magpalang sa aming puso, sa aming isip, so that we can move forward, facing the realities of this life that is ahead of us. Salamat po. For all these things, we pray with much thanksgiving in Christ's name. Amen and amen. God bless you.